Mga mga korap, pinaka-the worst na korupsyon sa Pilipinas. Mga putang ina ninyo, mga hayop kayo, mga kriminal din kayo, mga politika. Bakit ako tumakbo? Galit ako sa gobyerno. Si Mr. Juror, Kit, ikaw na yata, Mr. Juror, iklian mo lang kung may trial by jury yan, hindi mahanapan ng espasyo ng ating colleagues para gawa ng istorya. Okay, may lang ito. Okay. Angel O, ano. Ayan, ang tanong ko kay spokesperson, no, TUCP Alan, Sir, gaano sa 10 kaso na idinudulog nyo mga labor cases, ano, na inyong mga miyembro sa hukuman, gaano katagal on average, ilang taon, ilang buwan natatapos ang kaso, at ano ang bating average nyo sa bawat 10 kaso? Well, una-una may tatlong level ng dadaanan ng kaso, no? Unang-una, kapag ang manggagawa ay abused or violated, ang ginagawa niya, meron tinatawag na single entry approach. Ang single entry approach ay isang mediation ng Department of Labor and Employment. Na ginagawa ng DOLE ay minimediate niya yung employer at yung mga manggagawa at sinesettle doon sa level na yon, no? Doon sa first step na yon. Pero pagka hindi magkasundo, hindi mag-agree yung bawat party, pupunta ito sa NLRC, no? Pagdating doon sa NLRC, pag may desisyon ng NLRC, hindi nagustuhan ng mga manggagawa yung desisyon, akyat sa regional trial, sa Court of Appeals, no? So, kapag hindi rin nagustuhan ng employer yung desisyon ng NLRC, akyat pa rin ito sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court. So, doon sa tinatanong po ninyo kung gaano katagal yung panahon na average ng tinatagal isang kaso, siguro ang minimum nito ay 5 years ang pinakamababa at 15 years yung maximum. Especially kapag nakarating doon sa Supreme Court. One example, for example, itong PALEA, no? Philippine Airlines Employees Association, no? May decision na sa DOLE, hindi nagustuhan ng management, inakyat sa NLRC. Hindi rin nagustuhan ng management yung decision ng NLRC, inakyat sa Court of Appeals, no? Hindi rin nagustuhan ng management yung decision ng Court of Appeals, inakyat sa Supreme Court. Ngayon, ongoing ang kaso sa Supreme Court at malapit-lapit ng 15 years ang kaso nito. Okay, Kong. Noong nakaraang sona ni Pangulong Digong, tinanong niya kayong mga mambabatas, kailan ba matutuldukan ang korupsyon? So, Kong, kayo ba may batas o gustong ipanukalang batas para matuldukan ng korupsyon? Alam mo, may mga batas na tayo katulad ng Republic Act 3019. Ang pinag-uusapan lang kasi rito, Juror, yung implementation, yung execution. Kahit na tunay-tuneladang batas ang ipasa natin, kung yung implementasyon naman ay talagang sablay at saka kahit papano nakakagawa pa sila ng circumvention. Ang corruption kasi malawak ang ano nito, Juror. Ang definition ng corruption kasi ay hindi lamang tungkol sa pera. Ang corruption kasi kahit saan po pwedeng ikapit. Katulad halimbawa ng ivermectin. Kapag ka sinasabi ng DOH at saka FDA na ang ivermectin ay hindi nakagagamot, walang efficacy. Ngunit hindi niya pinatunayan yon at inililihim niya yung kanilang mga meta-analysis sa publiko. Yung judgment mo, vitiated ang judgment mo, meron kang itinatago. Sa malalim na pakahulugan at malawak na pakahulugan ng corruption, nandun din yun corruption din yun Nakukurap din ang kaisipan ng mamamayan. Hindi mo kasi ibinibigay yung balanse, yung other side of the coin.
dapat tingnan mo rin yung kabilang panig. Tingnan mo yung argumento, tingnan mo yung batayan ng kabilang panig na nagsasabi na pwedeng gamitin ng ivermectin. Ang corruption kasi, ito ang pinakamatanda na krimen na naimbento ng tao sa sangkatauhan. Ang na ito sa sa Garden of Eden, hindi ba? Sinabi ng Diyos, kayong dalawa, sagana kayo sa pagkain. Nakikita nyo naman yan, ha? Kahit aling puno dyan, pwede nyong akyatin. Bakbakin ninyo kung gusto nyo, yung mga dahon, pare-pareho lang yan. Pero yung nasa gitna, wag na ninyo kanyang gagalawin yun. Iyon na itinangi ko lamang yun, sabi niyang gano'n ng Diyos. Dumating naman yung ahas. Kinurap niya yung babae, hindi ba? Nagkagewang-gewang na mula noon ang ating buhay dito. Ganon kalaki, ganon ka-complicate, ganon kalawak, ganon kalalim, ganon kahirap bakahin ang korupsyon. Isang may tanong na lang ko, answerable ba yung yes or no? Pabor ba kayo na gayahin natin ang hukuman trial by jury ng Amerika dito sa ating bansa? Kung kakayanin po ng ating kapabilidad at saka yung mekanismo, kasi ang mangyayari po niyan, ang Korte Suprema ang gagawa po ng rules eh. Hindi po ang Kongreso ang gagawa kung ang pag-uusapan ay rulemaking po ng judiciary. Yan po ay nasa responsibilidad po ng Korte Suprema. Kung siya po ay mag-iisip at gagawa na ang ating judicial system ay jury system, po pwede po, nasa sa kanila po yun. Hindi, kayo po ba? Yes or no? Pabor po ba kayo? Sa akin po, kung saan makukuha yung hustisya. Sa tingin ko kasi kung mas marami yung titingin sa hustisya, mas marami yung magbabalanse, mas maganda kesa sa isang hukom lamang ang titingin sapagkat madali siyang magkamali, nag-iisa lang siya. Pero kung mas maraming mata, mas maraming tenga na makikinig sa isang usapin, sa traditional na pag-aaral ng isang kaso, mas maraming tao ang makikialam, ang magbibigay ng kanilang pananaw. Sa tingin ko, mas maganda yung kahihinatnan ng desisyon. Ang problema lang, baka mamaya hindi naman kayanin ng Korte Suprema, ayaw nila yon, mas maganda sa atin ang sistema na isang judge lang ang hahatol, nasa kanila po yon. Pero kung tatanungin ninyo, mas maganda sa pananaw ko, personal ko pong personal lang naman ang pananaw ito. Salamat po. Alright. Salamat sa inyo. Ayos na. Okay. Dumako na tayo sa closing statement. Unahin natin si Congressman Dante Marcoleta. Korupsyon, drug, nilagyan ko ng 3 to 6 months. Sinabi ko, gawin ko yan. Maasahan niyo. I will do it. Even if makaposta ko, even if I lose my life, my honor, and even the presidency. We find corruption everywhere in government. Let me ask you, when will corruption end? Kailan ba talaga ito? Hanggang kailan?